Yung creamy na pagkakaluto sa hipon, mapapa-extra rice ka talaga. Sa ating wok, nagtunaw ako dito ng butter. Naglagay din ako dito ng konting mantika para maiwasang masunog ang butter. Once fully dissolved na itong butter, ay maglagay na dito ng sibuyas. Nagtira ako ng konti para mamaya. Makalipas ang ilang minuto, ay ihalo na dito ang hipon. Patuloy lang itong haluin hanggang magpantay ang kulay. Pero, tinimplahan ko muna ito ng asin at paminta. At saka ko hinalo ulit hanggang sa mag-orange na lahat ang hipon. Pagpantay na ang kulay niyan, okay na yan. Huwag nating i-overcook. Isi-set aside muna natin. Grabe, napakabango talaga. Ito palang ulam na. Samantala, hindi ko lang na-film. Naggisa ako dito ng luya muna. Tapos, isinunod ko ang sibuyas at bawang. Naglagay ako dito ng konting patis. At kung hindi naman kayo gumagamit ng patis, okay lang, gumamit na lang kayo ng asin. Tapos, nilagay ko na dito ang mga kalabasa. At naglagay din ako dito ng bagoong alamang, yung luto na. Haluin lang itong mabuti hanggang sa magsama-sama na lahat ng ingredients. Ngayon naman ay naglagay na ako dito ng pangalawang piga ng gata. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa yung kalabasa ay medyo maluto ng konti pero hindi siya yung lutong-luto pa. Tsaka ko na nilagay dito ang siling labuyo at ang sitaw. Patuloy lang tong haluin hanggang sa isunod na natin yung pinakakakang gata o unang piga ng gata. Tapos, hahaluin natin to. Mas mainam talaga na hinahalo ang gata para hindi to mag-curdle o mamuo. Sa puntong ito, pwede na natin siyang timplahan ng iba pa nating mga pampalasa. Naglagay ako dito ng patis at konting suka para maiwasan ang pagkapanis. Tapos, hayaan lang natin tong kumulo at wag na lang nating haluin para hindi naman mahilaw ang suka. Ako, ginagawa ko ito pag sapat na yung lambot ng kalabasa ay nagdudurog ako ng mga 1, 2 piraso ganyan kasi para magkulay at mas maglasang creamy ang aking gata. Pero ito ay optional po lamang. Maaari namang hindi nyo ito gawin. At dahil okay na itong mga gulay, ay ilalagay na natin dito ang hipon. Grabe, napakasarap at ang creamy talaga nito. Iba't ibang version tayo ng pagluluto ng ginataang hipon. Ang sa akin ay dinagdagan ko ng mas madaming kalabasa at sitaw, pati na rin ng gata para makatipid-tipid at maiulam namin hanggang dinner. Pero guess what? Naiulam pa namin to hanggang kinabukasan ng tanghali. O diba? Sulit!